Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto. Meron pong post po mga kabida, ito hong si Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan po, ano, mga kabida. Patungkol po ito sa isang survey, internal survey po ito, ano, mga kabida, na di umano, kinumisyon daw, mga kabida, para sukatin po, ano, ito hong strength at saka weakness po, ano, ni Vice President Sara Duterte para ho sa 2028 presidential election. Okay? Ito din ang ginamit di umano, ano, para sukatin ito hong weakness at strength po ni PBBM at ng kanyang administrasyon, ano, mga kabida, kung kagustuhan ba ng tao o hindi, ano, yung impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ano, ito hong post po ni Trixie Cruz Angeles, mga kabida, ano po, na may usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey na ginawa o kinomisyon para tingnan ang lakas o hina ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ito din di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni PBBM at ng kanyang admin para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao na ma-impeach si VP. Ayan. Ang resulta, ito po. Nakakagulat po, ano, mga kabida, hindi po inaasahan po, ano, sa nag-commission po ng internal survey na ito. Okay? Parang sinampal po sila, ano, mga kabida, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang 10 sampal po, ano, ang inabot po nila dito, mga kabida, dahil mas mataas ang nakuhang score ni VP Sara kaysa inaasahan nila. Okay? Ibig sabihin po, they were expecting na mababa po ang magiging score po ni Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Pero ang resulta po, taliwas dun ho sa kanilang expectation po, ano? 60 plus ang score points ni Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Panic mode. Tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si VP Sara. So, gumastos sila ng malaki daw dito sa internal survey na ito. Ano? Para lang po tignan kung gaano po kalakas o mahina ba ito kung si Vice President Sara Duterte. Ano po? Okay? Sa 2028 presidential elections. Okay? Definitely, hindi po ang Duterte Camp ang nagpa-commission ho dito, ano? Mga kabida. Hindi naman po nilinaw, ano po, no? Ni Trixie Cruz at Ahmed Paglinawan po, mga kabida, kung sino po ang nag-commission sa naturang internal survey na ito, ano? Okay? It's either, alright, anti-Duterte forces po, ano, mga kabida, o ito hong Marcos administration. Nasa kanilang dalawa lang po, ano, mga kabida, kung totoo man po ito hong may ginawang survey, internal survey po, ano, mga kabida, ano po. Eto, tuloy po tayo. Kaya, mas matamlay na daw sa HOR, makakuha ng suporta ang impeachment dahil leak na din ito sa ibang mga kongresista. Mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit? Kong Ridon. Ay nako. Dito, parang sinampal po sila, no? Ng 10 beses po. Itong nag-commission o nagpa-survey po mga kabida, no? Para lang po malaman po yung weakness o yung strength po ni Vice President Sara Duterte, most probably, para pag-aralan po nila, no? Mga kabida. Okay? Kung paano sila umatake po. Taban mo kay Vice President Sara Duterte, tapos ang nangyari, taliwas doon mo sa kanilang expectation, ano? Mga kabida. Okay? Ang akala kasi nila, bumaba na po yung popularity po ni Vice President Sara Duterte dahil dito sa mga paninira po. Okay? Laban po sa kanya. Actually, ang aim po ng mga anti-Duterte forces is hindi po talaga yung ma-impeach. Kasi nasa option kasi nila ano?
ini-entertain kasi nila yung posibilidad na baka hindi po makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Kasi mismo sa kanila hong sarili, mga kabida, alam po nila na walang hong ebidensya, no? Kumbaga, ang kanila hong goal lang po dito, mga kabida, is sirain yung imahe po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Okay? Akusahan ng kahit ano-anong akusasyon po. Okay? Diba, napapansin ho ninyo, kahit ano-ano na lang po, ang kanilang ibinabato po sa Vice Presidente, ano, mga kabida. Okay? Idinagdag pa nila ito hong Madriaga po, ano? Na, ang tingin po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, basura po yun eh. Mga kabida, ano po, no? Oh. See? Tapos, marami pa po, ano, mga kabida. Para lang po, sirain po ang imahe po ni Vice President Sara Duterte. Yung talaga yung goal nila, no? Hindi po na ma-impeach ito, matanggal ito. Kasi medyo alanganin din sila dun ho sa posibilidad, ano, na makonvict po si Vice President, eh. Kasi, yun nga, alam nila sa sarili po nila na hindi ho matibay yung kanilang mga ebidensya po, ano, laban po sa Vice Presidente, ano po. Mantakin nyo, kalaban po nila dito, ito hong Commission on Audit. Okay? Mas magaling pa po sila sa COA, ano, mga kabida. O, see? Malinaw naman po. Sinabi po ng Commission on Audit na wala hong problema yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero ayaw ho nilang maniwala po, ano, mga kabida. Ginigiit pa rin nila, ano, meron pong pananagutan ho si Vice President Sara Duterte. Nagkamal po siya ng milyon-milyong piso po. Buti lang po, milyon-milyong piso lang po, ano, kung totoo man po yun. How about yung mga kongresista po, mga kabida? Okay? Na inaakusahan din, ano, na meron pong involvement sa flood control project scam. Alright? Bakit hindi po iniimbestigahan po ng Kamara de Representante, ano? Mas pinagtatakpan pa po, ano po, ito hong mga kongresista na ito. Alright? O, ganun lang po, ano, mga kabida. So, ito, hindi po nila maialis po, ano, na malakas talaga ito hong si VP Sara. Mahirap pong banggain, ano po, mga kabida. Kaya, ang gagawin po nila dito, ano, siraan ng siraan po hanggang ang mga tao po mismo, ano, ang umayaw na kay Vice President Sara Duterte. Kaso lang po, yung kanilang ginawa po, ano, mga kabida, mas lalo hong dumikit yung tao po, ano, kay Vice President Sara Duterte, ano po, hindi po nagpatinag. Actually, hindi talaga naapektuhan po yung credibility po, ano, ratings ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Tingnan yung mga lumabas na service ngayon, ano? Yung performance at saka trust po, mga kabida. Di ba? Mas lalong tumaas yung ratings po ng Vice Presidente despite sa mga aligasyon po, ano? Mga alingas-ngas laban po sa kanya, ano po, mga kabida. Kasi hindi na kasi naniniwala ang tao, eh. Okay, lalong-lalo na po itong narrative po, mga kabida, ni Trillanes, ano, Akbayan, mga miyembro po ng Makabayan Bloc, ano, mga kabida, ano po. Kasi alam po nila, mga kabida, na itong mga ginagawa ho nila laban ho kay Vice President Sara Duterte, politically motivated po ito, ano, mga kabida. Okay? Kasi ayaw ho nilang magiging pangulo po si Vice President Sara Duterte kasi ayaw ho nila sa mga Duterte. Yun lang po yung malinaw po doon, ano? Okay? Ayaw ho nilang bumalik sa kapangyarihan po ang isang Duterte po, ano? Kasi nung time po ni dating Pangulong Duterte, futile sila, eh. Wala ho silang ginawa, eh. At walang nagawa, ano, mga kabida. Okay? Gusto man po nilang maghari-harian po, wala, eh. Okay? Wala ho silang nagawa. Kaya gusto po nilang matanggal. Kaya nga ginawa po nila kay Digong, eh. Diba? Ipinadala po nila doon ho sa daig. Kasi pag nandito po si Digong, ano, mga kabida, yung influence po niya, ano, napakalawak po. Okay? Baka naman po, ito hong si Digong po ang magiging dahilan para hindi po magawa po ng mga
anti-Duterte forces at pro-administration po mga kabida yung kanilang balak, ano? Kasi nandito po si Digong. Kasi si Digong po ang pwede humarang sa kanila, ano po, mga kabida. Look what happened to PI. Yung People's Initiative po, ano? 'Di ba? Ang nanguna po doon is ito si dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Gusto ho nila ng pagbabago po ng ating saligang batas sa pamamagitan po ng Constituent Assembly, ano? Mga kabida. Pero anong nangyari po? Nung kumalampag po si Digong, mga kabida, yun. Okay? Namatay po yung PI na yun. Okay? It died in its natural death, ano, mga kabida. Biglang naglaho po, ano, yung PI campaign po ni Romualdez dahil kay Digong yun. Kaya galit na galit ito si Romualdez po kay Digong, ano, mga kabida. At ito Marcos admin. Kasi hindi po nagawa nila yung kanilang gusto. Okay? Dahil kay Digong. Kaya nung nakakita ko sila ng pagkakataon po, ano, para lang po mailabas ito si Digong, lumabas yung arrest warrant mula sa International Criminal Court, kahit na po hindi na po tayo miyembro, mga kabida, pero parang ginampanan pa rin natin yung ating role bilang miyembro po ng ICC, mga kabida. Dahil ang kanilang ginamit po na argumento po ay ito mandato po nila, mga kabida, para i-assist ito Interpol. Hindi po dahil sa ICC, kundi ang ginamit nilang rason at ground dito para i-execute yung warrant of arrest dahil sa Interpol na meron daw tayong obligasyon, mga kabida, whether we like it or not. See? Kita ninyo yung ginawa nila, ano, mga kabida? Inaresto si Digong at saka dinala dun sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Dahil doon, galit na galit itong taong bayan po, ano, sa kanila. At doon nag-umpisa, mga kabida, yung pagbaba ng trust rating at performance rating po ng Pangulo, ano po. Yung tiwala po ng tao po, mga kabida, sa Marcos administration, biglang bumagsak. Hanggang nag-negative 3, ano, mga kabida. Hanggang ngayon, mahihirapan na pong makabangon po, ano? Alright? So, do you think itong ginawa po ng Marcos admin, nakakatulong po ito in the future, mga kabida, kung sino man po yung kanilang manok na magiging presidente po ng Pilipinas? No. Okay? Yung endorsement mismo ng Marcos administration, mga kabida, no, sa mga kandidato, parang nagbigtikan yan, ano, mga kabida. Suicide yun. Political suicide talaga, ano, mga kabida. Kaya, do you think, ang sino man pong makipag-alyansa po, ano, kay Pangulong Marcos at ng Marcos administration, makakuha po ng upper hand po dito? No, hindi. Hindi po, mga kabida. Kaya, yun, manifestation yung survey na ginawa po ng anti-Duterte forces po, mga kabida, no? Kanilang survey po yun, ha? Pero ang lumabas po, mga kabida, pabor po, ano, kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, ano po ang magiging hakbang po ng anti-Duterte forces po dito, ano? Kasi malinaw na po So, ididiin talaga nila itong si VP Sara. Okay? Una, sa impeachment po. Pangalawa po, mga kabida, yung campaign, ano? Nasiraan po ang Vice Presidente, mga kabida, at yung mga kasong isasampa po, ano, against the Vice President. Criminal. Nauna na pong meron nagsampa po ng plunder case po, ano, mga kabida, against the Vice President dyan po sa Office of the Ombudsman, ano po, mga kabida. And do you think incidental lang po yun? Hindi. Sinadya yun against the Vice President, ano, mga kabida. So, yun lang po, no? Medyo natatawa lang po ako dito sa post po ni Trixie Cruz Angeles at saka Ahmed Paglinawan po, ano, mga kabida. Kumbaga, nabulaga po sila. Nabulaga po sila ni VP Sara, mga kabida, itong mga anti-Duterte forces po, ano? Kung sino man po yung nagpa-survey, anti-Duterte forces po, Pinklawan o administrasyon, okay? Bahala na po sila, mga kabida, ano? Okay? Hayaan na po natin sila mag-isip at gumawa po ng paraan para lang po talunin itong si Vice President Sara Duterte, ano po? Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.